Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel, Shock ni Ilocano. Alam nyo ba na sa Ilocano word, may mga salita na parehas lang naming binibigkas, subalit magkaiba ng ibig sabihin? Tama! May mga salita sa Ilocano na parehas namin kung bigkasin, pero pag ginamit mo ito sa pangungusap, magkaiba ang ibig sabihin nito. Unang halimbawa natin ay ang salitang baro. Baro, as in B-A-R-O. Gamitin natin ang salitang baro sa pangungusap. Halimbawa, Uy Manong, baro ka pay lang? Uy Manong, baro ka pay lang? Yan ang Ilocano. At pag ito ay sinalin natin sa salitang Tagalog, ang ibig sabihin ay, Uy Kuya, binata ka pa? Uy Kuya, binata ka pa? Ang salitang baro sa pangungusap na ginamit ko, ang ibig sabihin nito sa Tagalog ay binata. Binata, in Ilocano, baro. Nakadepende kasi ito kung paano mo siya gagamitin sa isang pangungusap. Kaya ang binata, baro. Baro, binata. Pangalawang halimbawa ng salitang baro na magkaiba naman ang ibig sabihin kapag ginamit mo sa pangungusap ay ganito. Baro dayta sapatos mo? Baro dayta sapatos mo? Nang ibig sabihin naman sa Tagalog ay, bago ba ang sapatos mo? Bago ba ang sapatos mo? Ang ginamit ko sa pangungusap na baro, kapag translate natin sa Tagalog, ang ibig sabihin ng baro ay bago. Baro, bago. Bago, baro. Parehas lang ito sa Ilocano kapag binigkas mo, subalit magkaiba ang ibig sabihin. Sa unang halimbawa natin, ang salitang baro na ginamit ko sa pangusap, ibig sabihin sa Tagalog ay binata. Baro, binata. At yung pangalawa naman, baro, bago. Baro, bago. Depende yan kung paano siya gagamitin sa isang pangungusap. At yan muna para sa araw na ito. Abangan muli ang susunod nating vlog para sa ating channel, Shock ni Ilocano.